Mga kastig, ang pelikulang ating mapapanood ay ang Part 2 ng The Godfather. Enjoy watching! There's a plane waiting for us to take us to Miami in an hour, Molly. I know it was you, Fredo. You broke my heart. You broke my heart. Ang kwento ng pelikula ay nagsimula sa maliit na bayan ng Corleone, Sicily noong 1901. Ang ama ni Vito na si Antonio Andolini ay pinatay dahil sa pag-insulto niya sa lokal na pinuno ng mafia na si Don Ciccia. Sa oras ng libing, ang kapatid ni Vito ay pinatay rin dahil sa pangako niya na maghihiganti sa hinaharap. Makalipas ang ilang araw, pinaghahanap si Vito ng mga tauhan ni Don Ciccia upang patayin din. Kaya ang ina ni Vito ay lumapit kay Ciccia upang magmakaawa para buhayin ang batang si Vito, ngunit tinanggihan siya. Sinasabing sa murang edad na siyam, alam nila na si Vito ay maghihiganti pagdating ng araw. Sa isang desperadong pagkilos, kinuha ng kanyang ina si Ciccia bilang bihag at sinabihan si Vito na tumakas. Pagkaraan, napatay siya ng mga tauhan ni Ciccia at hinabol ang batang si Vito hanggang sa bayan. Ngunit hindi siya iniwan ng mga tao sa bayan at tinulungan nila si Vito na makatakas. Sumakay si Vito sa isang barko patungong New York at dumaong sa Ellis Island, isang lugar para sa mga immigrant. Ang agent sa immigration ay pinili ang bayan ni Vito na Corleone bilang kanyang apelyido dahil hindi alam ni Vito sagutin ang mga tanong sa kanya sa salitang English at siya ay narehistro bilang Vito Corleone noong 1958. Lumipat ang eksena sa kasalukuyan, kung saan ang anak na bunso ni Vito na si Michael Corleone ay naging tagapag-alaga at pumalit sa kanyang ama na godfather ng kanilang pamilya. Ang mga Corleone ay kasalukuyang may ginaganap na isang espesyal na selebrasyon sa Lake Tahoe, Nevada. Sa kanyang opisina, nakipagpulong si Michael sa korap na senador ng Nevada na si Pat Geary upang talakayin ang presyo ng mga lisensya sa paglalaro para sa hotel casino na binibili ng pamilya Corleone. Ngunit si Geary ay nakahanap ng pagkakataon para pagkakitaan ang mga negosyanteng Italyano na nagnenegosyo sa kanyang lugar, at naghamon kay Michael na kapag di ibinigay ang halagang sinasabi niya ay gagawa siya ng paraan para mapabagsak niya ito. Kaya ipinangako ni Michael na susubukan niyang makuha ang kanyang lisensya sa kasino kahit na mahirap ang proseso at hindi siya pumayag sa gusto ng senador. Matapos makipag-usap kay Geary, tinapos ni Michael ang usapan ng tanggihan niyang magbayad ng malaking halaga na hinihingi ni Geary. Sinabi niya sa senador na wala siyang mapapala sa pakikipag-usap sa kanya. Pagkatapos, nakipag-usap din siya kay Johnny Ola, ang kanang kamay ng Jewish gangster na si Hyman Roth, na sumusuporta sa kanyang paglipat sa casino industry. Nakipag-usap din si Michael kay Connie na nagre-rebelde, ito ang kanyang ate, na kamakailan lang ay nakipaghiwalay sa kanyang pangalawang asawa at balak magpakasal sa bago niyang kinakasama na alam nilang walang sapat na yaman para suportahan siya kaya hindi pumayag si Michael dito. Maya-maya, nakipagkita si Michael kay Frank Five Angels Pentangeli, isang kasosyo sa negosyo na pumalit sa Corleone Cap Orange sa teritoryo ng namayapang si Peter Clemenza sa New York City. Sinasabi niya na nagkaroon ng hindi magandang pangyayari at may problema ngayon si Michael sa magkapatid na risotto na sinusuportahan ni Roth. Matapos nito ipinaalam niya kay Michael na ang kanyang ama ay nagtayo ng negosyo kasama si Hyman Roth, isang taong iginagalang ng kanyang ama. Gayunpaman, ayon sa kanya na hindi nagkaroon ng tiwala ang kanyang ama kay Hyman Roth. Sa gabing yun, halos hindi nakatakas si Michael mula sa isang pagtatangkang assassination sa kanya. Pinaulanan ng bala ng dalawang hindi nakikitang mga hitman ang kwarto niya. Sa galit niya pinahanap niya ang mga nagtangkang pumatay sa kanya at sinabing gusto niyang mahuli ang mga ito ng buhay upang malaman kung sino ang nagutos sa kanila. Ngunit natagpuan ang dalawang hitman na wala ng buhay, nangangahulugan na may traidor sa loob ng kanilang pamilya. Hindi naglaon, sinabi ni Michael sa kanyang abogado at adopted brother na si Tom Hagan na ginawa ang pagpatay sa tulong ng isang taong malapit sa kanila. Kaya nang umalis siya para sa isang importanteng bagay ay ipinagkatiwala niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan kay Tom upang protektahan ang kanyang pamilya. Bumalik ang eksena sa panahon ni Vito noong 1917 sa New York City. Si Corleone ay nagtatrabaho sa isang tindahan sa Lower East Side kasama ang kanyang kaibigan na si Jinko Abundando. Ang kanilang kapitbahayan ay kontrolado ng isang miyembro ng Black Hands na si Don Fanucci na nangingikil ng proteksyon at mga bayad mula sa mga lokal na negosyo. Isang gabi,
humingi ng pabor kay Vito si Peter Clemenza na itago ang isang stash ng baril para sa kanya at upang bayaran ang pabor, nagnakaw sila ng isang mamahaling carpet sa isang apartment. Ito ang kanilang unang krimeng ginawa na magkasama. Bumalik sa kasalukuyan 1958, nakipagkita si Michael kay Hyman Roth sa Miami at sinabi niya kay Roth na naniniwala siya na si Frank Pentangeli ang responsable sa kanyang assassination attempt, at si Pentangeli ay kailangang magbayad sa ginawa niya. Pagkatapos nagbiyahe si Michael sa Brooklyn at sinabi kay Pentangeli na si Roth ang nasa likod talaga ng pagplanong pagpatay sa kanya at pinaalam niya na may plano siya para kay Roth sa tamang panahon, sinabi din ni Michael na pansamantala ay kailangan niya si Frankie na makipagtulungan kasama ang magkapatid na Rosato para hindi malaman ni Roth ang mga plano nito. Pagkaraan, si Pentangeli ay nagpunta sa isang local bar upang makipagkita sa mga Rosato. Nang nasa bar na siya ay biglang may nagsabi na pinakukumusta siya ni Michael at biglang may umatake sa kanyang likuran upang patayin siya, buti na lamang ay may pulis na dumating at napigilan ang pagpatay sa kanya. Hinabol ng kanyang bodyguard ang mga Rosato ngunit sinagasaan lamang ito. Bumalik kay Tom Hagan, na nagpunta sa Nevada matapos siyang tawagan sa isang brothel sa Carson City na minamanage ni Fredo, ang kapatid ni Michael. Sa brothel na ito, kasangkot si Senator Geary sa pagkamatay ng isang prostitute at inalok ni Tom na asikasuhin ang problema bilang kapalit ng pagkakaibigan ng senador at ng pamilyang Corleone. Samantala, sa Havana, Cuba, magkasama sila Michael at Roth sa panahon ng diktador na si Fulgencio Batista na humihingi ng tulong mula sa mga Amerikano at mga gerilyang komunista na pinamumunuan ni Fidel Castro upang pabagsakin ang gobyerno. Sa isang birthday party para kay Roth, binanggit ni Michael na may posibilidad na ang mga rebelde ay magwawagi at magdudulot ng problema sa kanilang negosyo sa Cuba. Noong araw na yon, nasaksihan ni Michael ang pagpatay ng isang rebeldeng komunista sa isang pulis sa Havana sa pamamagitan ng pagpapasabog ng granada na nagresulta rin sa kamatayan ng rebelde mismo. Ang komento na ito ay nag-udyok kay Roth na magkomento ng pribado na hindi pa naibibigay ni Michael ang $2 milyong upang patatagin ang kanilang partnership. Bitbit ni Fredo ang ipinangakong pera at dumating sila sa Havana para magkita. Binanggit ni Michael si Hyman Roth at Johnny Ola sa kanya, ngunit sinabi ni Fredo na hindi raw sila niya kilala. Sinabi ni Michael kay Fredo na si Roth ang nagtangkang pumatay sa kanya at siguradong hindi ito titigil hanggat hindi siya napapatay. Tiniyak ni Michael kay Fredo na meron siyang gagawing plano at hindi na makikita ni Roth ang bagong taon. Sa halip na ibigay ang pera, tinanong ni Michael si Roth kung sino ang nag-utos na ipapatay si Frank Pentangeli. Sumagot siya at sinabing hindi siya yon at umiiwas si Roth sa tanong. Sa halip, galit na nagsasalita si Roth tungkol sa pagpatay sa dati niyang kaibigan na si Moe Greene, na inorkestra ni Michael gaya ng inilalarawan sa dulo ng unang pelikula. Lumipat ang eksena, kung saan nagtanong si Michael kay Fredo tungkol sa mga alam niya, dahil familiar si Fredo sa Havana. Una niyang ipinakita siya kay Senator Geary at iba pang mahalagang opisyal at mga negosyante ng Amerika. At habang sila ay nasa kasiyahan, si Fredo ay nagpapanggap na hindi kilala si Johnny Ola. Sa isang sex show, sinabi ni Fredo na sinabi sa kanya ni Johnny Ola ang tungkol sa lugar, salungat sa sinabi niya kay Michael na hindi niya kilala si Ola. Ngayon, ay napagtanto ni Michael na ang kanyang kapatid na si Fredo ang nagtraidor sa kanya. Agad na pinadala ni Michael ang kanyang bodyguard na si Bess Etta upang patayin si Roth. Unang pinuntahan ng kanang kamay ni Roth na si Johnny Ola, kung saan sinakal ni Bess Etta ito hanggang mamatay. Pero si Roth ay nasa maselang kalagayan dahil sa kanyang sakit sa puso at dinala sa isang ospital kung saan pinuntahan ito ni Bess Etta. Nang papatayin na niya ito ay naabutan siya ng enforcer at saka siya binaril. Sa New Year's Eve party ni Batista, hinawakan ni Michael ng mahigpit si Fredo sa ulo at hinalikan niya ito sabay sinabi sa kanya na alam niya siya ang nagtraidor sa kanya at ang kanyang puso ay sinaktan ni Fredo nang sinalakay ng mga rebelde at ibinalita ni Batista ang kanyang pagbibitiw. Nagsimula ng magsialisan ng mga bisita, ngunit tumanggi si Fredo na sumama kay Michael. Noong simula ng 1959, bumalik si Michael sa kanyang compound sa Tahoe matapos tumakas mula sa Cuba.
Sinabi ni Tom kay Michael na nakatakas si Roth mula sa Cuba matapos magka-stroke at nagpapagaling sa Miami. Sinabi din niya na patay na ang kanyang bodyguard at malamang na nagtatago si Fredo sa New York. Pinaalam din sa kanya na si Kay ay nagkaroon ng miscarriage habang wala siya. Nabahala si Michael sa balita at galit na hiniling na malaman ang kasarian ng mga bata, pero sinabi ni Tom na hindi niya alam. Bumalik ang eksena noong 1920, alam na ngayon ni Fenucci ang partnership ni Vito, Clemenza, at Salvador Tesio at gusto niyang bigyan siya ng bahagi ng kita nila kada linggo. Nagkasundo sina Clemenza at Tesio na magbayad pero hindi interesado si Vito, at hiniling sa kanyang mga kaibigan na iwanan ang lahat sa kanyang mga kamay. Sinabi niyang si Fenucci ay tatanggap lamang ng mas kaunti at ito ay sapat na. Ang hinihiling ni Fenucci ay $600 kada isang linggo ngunit $100 lang ang ibinigay niya kaya galit na umalis ang mafia lord na may pagbabanta. Agad pagkatapos ng neighborhood festa, pinatay ni Vito si Fenucci sa hallway sa labas ng kanyang apartment at sumama muli sa kanyang asawa at mga anak sa labas ng kanilang apartment building, kung saan sinabi ni Vito kay Michael na sobrang mahal siya ng kanyang ama. At ngayon, sa pagkamatay ni Fenucci, nakuha ni Vito ang respeto ng kanyang kapitbahayan at nagsimulang mag-ayos sa mga lokal na hindi nagkakaunawaan na nagaganap sa harap ng storefront ng kanyang olive oil company, na ipinangalan niya kay Jenko Abundando ang kanyang kaibigan. Siya ay namamahala rin at nagbibigay ng pabor sa iba sa komunidad, tulad na lamang ng kaibigan ng kanyang asawa na pinagbantaan na papaalisin kaya si Vito ay tinakot ang kasero nito at pumayag na magpatuloy siya sa mababang upa. Noong 1959 sa Washington, D.C., isang Senate committee kung saan si Senator Geary ay miyembro, ay nagdaraos ng investigasyon sa organisadong krimen at ang mafia. Nang magpakita si Michael sa harap ng isang malaking palabas, sinuportahan ni Senator Geary ang mga Italian-Americans at pagkatapos ay nag-excuse sa sarili mula sa paglilitis. Sa panahon ng pagtatanong, itinanggi ni Michael ang lahat ng mga paratang sa krimen laban sa kanya mula sa pagpatay kay Sollozzo at Kapitan McCluskey noong 1946, sa unang pelikula at sa kanyang papel sa negosyo ng pagpapatakbo ng ilang kasino sa pagsusugal sa Nevada. Naging hamon ang pahayag ni Michael sa komite na maglabas ng mga saksi upang patunayan ang mga paratang laban sa kanya. Natapos ang pagdinig sa komite, at nangako ang chairman na si Senator Kane na magkakaroon ng isang saksi, si Frank Pentangeli na hindi namatay sa assassination ng mga Rizzuto brothers at naniniwala siya na si Michael ang nag-utos na patayin siya, at makikipag-deal siya sa mga FBI, at magiging testigo laban kay Michael. Nag-usap sina Tom Hagen at Michael tungkol sa problema sa pagmamasid sa plano ni Roth na sirain si Michael na maayos na pinlano dahil kakasuhan si Michael ng perjury matapos ang mahalagang testimonya ni Pentangeli. Sa ibang eksena naman, natagpuan na si Fredo, kapatid ni Michael, at hinikayat na bumalik sa Nevada at sa isang pribadong pagpupulong, ipinaliwanag niya kay Michael ang kanyang pagtataksil. Sinabi niyang galit siya dahil sa pagpapasa ng kapangyarihan ng pamilya kay Michael na imbis na sa kanya, at gusto niya ay ang paggalang na nararapat para sa kanya para sa tulong na ibinigay niya. Sinabi din niya na hindi niya alam na gusto pala nilang patayin si Michael. Sinabi rin niya kay Michael na ang punong abogado ng komite na si K-Stat ay tao ni Roth. Pagkatapos sinabi ni Michael kay Fredo na wala na siya sa kanyang panig ngayon, hindi na siya kapatid o kaibigan. At pribadong sinabihan si Al Neri na walang dapat mangyari kay Fredo habang buhay pa ang kanilang ina. Lumipat ang eksena sa pagdinig, kung saan sina Frank Pentangeli ay magiging testigo, dumating si Michael na may kasama. Dinala niya si Vincenzo ang kapatid ni Pentangeli mula sa Sicily, kung saan ang kanyang testimonya ay nagkaroon ng malaking pagbabago sa kanyang mga naunang pahayag tungkol kay Michael. Nang ma-pressure si Pentangeli, inamin niya na sinabi lamang niya sa FBI ang gusto nilang marinig ngunit walang saksi na magtetestigo laban kay Michael. Sa pagtatapos ng pagdinig ng komite, si Tom ay nagsalita ng malakas at sinabing kailangan nilang humingi ng tawad kay Michael. Sa isang hotel room naman, sinubukan ni Kate na iwan si Michael, dala ang kanilang mga anak. Sa simula, sinubukan niya siyang pakalmayin, ngunit nabigo ang kanyang pagtatangka. Nang dahil sa init ng ulo niya ay nasaktan niya ito nang nabanggit ni Kay na ang kamakailan na pagkawala ng dinadala niya ay hindi miscarriage bagkus ay isang abortion. Sinabi niyang ayaw na niyang magkaroon pa sila ng isa pang bata na magiging kriminal na tutulad kay Michael. Sinabi rin niya sa kanya na ang bata ay isang lalaki na lalong pang nagpagalit kay Michael.
Noong 1925 habang bumibisita sila Vito sa Sicily para sa isang family vacation, ang unang pagkakataon sa loob ng 20 taon. Ipinakilala si Vito Corleone kay Don Ciccia, ang matandang lalaki na nag-i-import ng kanilang olive oil sa Amerika at gusto ang basbas niya. Nang tinanong ni Ciccia kung sino ang kanyang ama, sinabi ni Vito na ang pangalan ng aking ama ay Antonio Andolini, habang nilalaslas ang tiyan ng matanda gamit ang isang kutsilyo bilang paghihiganti sa pagkamatay ng kanyang ama, ina, at kapatid. Habang sila'y tumatakbo para tumakas mula sa mga tauhan ni Ciccia, si Tomasino ay tinamaan sa binti ng isang bodyguard ni Ciccia. Noong 1959, ang pagkamatay ni Carmela Corleone, ang balo at ina ng kanyang mga anak, ay nagdulot ng pagkakaisa muli ng pamilyang Corleone para sa kanyang libing. Patuloy na iniiwasan ni Michael si Fredo, ngunit nagpakumbaba siya nang si Connie ang humiling sa kanya. Nagyakapan sina Michael at Fredo, ngunit sa isang tanda ni Michael kay Neri na protektahan lamang si Fredo mula sa anumang pinsala habang buhay pa ang kanilang ina, ngunit ngayon ay wala na ito. Nag-usap sina Tom at Rocco Lampen tungkol sa kanilang huling pakikipagtransaksyon kay Hyman Roth na hindi naging matagumpay sa paghingi ng asylum mula sa iba't ibang bansa at pagtanggi sa pagpasok sa Israel bilang isang Hudyo na bumalik. Tinanggihan ni Michael ang payo ni Tom na ang ligtas na posisyon ng pamilya Corleone at ang pagpatay kay Roth at sa magkapatid na Rosato para sa paghihiganti ay hindi kinakailangan. Pagkatapos, bumisita si Tom sa nakakulong na si Frank Pentencelli sa isang base militar at nagmungkahi na kitilin niya ang kanyang sariling buhay gaya ng mga hindi nagtagumpay na mga sinaunang Roman conspirators at bilang kapalit, ay ang pangako na aalagaan ang kanyang mga pamilya pagkatapos niyang magpakamatay. Sa tulong ni Connie, pinupuntahan ni Kay ang kanyang mga anak, ngunit hindi niya kayang iwan sila ng matagal, kaya't nang dumating si Michael na abutan siya at sinarhan nito ng pinto ang kanyang asawa. Bumalik kay Roth, habang siya'y papunta sa isang airport upang dalhin sa safe custody, pinatay siya ni Rocco Lampen na nagpanggap bilang isang mamamahayag at agad na binaril si Roth ngunit napatay din siya ng mga bodyguard nito. Sa base militar, natagpuang patay si Frank Pentencelli na sumunod sa utos ni Hagan at siya ay nagpakamatay sa kanyang bathtub. Sa huli, pinatay ni Alneri si Fredo habang sila'y nangingisda sa Lake Tahoe habang si Fredo ay nagdadasal ng Hail Mary upang tulungan silang makahuli ng isda. Sa huling eksena ng pelikula, makikitang nakaupo si Michael ng mag-isa sa Lake Tahoe at tahimik na nagmumuni-muni. At inaalala ang nakaraan noong December 21, 1941, at ang pamilyang Corleone ay naghahanda ng sorpresang kaarawan para kay Vito, kung saan ipinakilala ang panganay na anak ni Vito na si Sonny, ang kaibigan na si Carlo Rizzi na magiging mapang-abusong asawa ni Connie at magtataksil kay Sonny at ang lahat ay nag-uusap tungkol sa kamakailang pag-atake ng mga Hapones sa Pearl Harbor, at nagulat ang lahat nang ipahayag ni Michael na sasali siya sa Marine Corps ng Estados Unidos. Sinadyang binastos ni Sonny ang desisyon ni Michael at binanggit ni Tom kung paano sinabi sa kanya ni Vito na mayroon siyang inaasahang magandang kinabukasan para sa kanya, at tanging si Fredo lang ang sumuporta sa naging desisyon ni Michael. Pagkatapos, pumasok si Sal Tesio na may dalang cake para sa party. Nang dumating si Vito, lumabas ng kwarto ang lahat upang batiin si Don Vito, ngunit nagpaiwan si Michael at nag-iisip, kung saan sa panahon na yon, ay walang may alam na siya pala ang susunod na magiging Godfather. Mga kastig, kung nagustuhan ninyo ang inyong napanood, maaari ba akong humingi ng like? Paki-follow and subscribe na rin para updated kayo sa mga gagawin pang mga videos. Salamat!